bahagi ito, tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating mahal na Panginoon. Nadadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord and praise you, brother. Benjito yan. Itaas pang ating mga kamay, may mahal tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos sa pangpalas sa pagpapalas sa mga Pinoon. Sa pangadalangin yung hinirang ng propeta, aming kagalanggalan, minamahal na pastor, Willis Meda, sa Ostaro o Diyos, hallelujah, sa aking pong pagdadalan, balaming sa ikaw, malapit magbigay sa akin ng karunungan. Maglangis, bukan mo malapit yung pangunawa, ang bawat sa narito, at aking sasawin magawa ng kaaway, di mo niyang hadlang at paglangan lumaya sa miklitan. In Jesus' name, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Una-una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Boliban Julius Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Dennis Almeida. Sa inyong lahat, ating pong mahal mga kapatiran, mga baguhan, visitors, ating mga viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin muli ating mahal na Panginoon, minamahal. Siguro, aware na po tayo, minamahal, sa nangyayari sa kapaligiran. Kagabi, mayroon po akong napanood mismo ang namumuno sa World Health Organization. Talagang sinabi niya na ang pagkalat daw ng bagong variant, ang cause daw doon ay yung mga unvaccinated, no? Yung mga hindi nabakunahan. Kaya lang ang tanong, minamahal, saan ba galing ang Omicron? Galing sa South Africa. So, ibig sabihin, yung mga pasahero na galing doon, yun ang nagkalat. Lahat doon, vaccinated yun. Hindi ka naman makasakay sa aeroplano na wala kang vaccine. Amen. So kung galing sa South Africa at yung mga flight galing sa South Africa ay yung mga pasahero ang nagkalat, vaccinated lahat yun. Ibig sabihin, hindi ang mga unvaccinated ang nagkalat ng virus, kundi yung mga vaccinated. Dahil sa kanila, itinurok yung virus. Amen. So gusto lang nila minamahal na ibintang doon sa mga hindi bakunado. Yung mga hindi bakunado hanggang ngayon, buhay na buhay. Karamihan sa mga namatay, vaccinated na yun, minamahal. Kaya lang sabihin nila, hindi daw yun ang cause. Yung kapatiran natin dito, first dose pa lang yun, ha? O nung naturukan, nadali siya. Sabi ng doktor, bakit daw binakunahan? May sakit sa puso pala. Ano namang alam ng kapatiran na mayroon siyang sakit sa puso? Wala naman siyang history. Gusto lang niya magpabakuna dahil hindi siya pwedeng makabinta ng kanya pong mga paninda. Dahil required. No? Required. So, parang ito na yung sinasabi ng Bible sa Revelation chapter 13. Revelation chapter 13, verses 16, 17, 18, ating pong basahin. Sundan po natin, minamahal, yung nakasulat dyan sa Revelation chapter 13 hanggang 18. Mag-umpisa po sa 15, ating pong basahin. Dito sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 13, ang talatay 15 hanggang 18, ganito po nasusulat. At siya'y pinagkalobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang mga lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliit at malaki, at mayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kalangkanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang
pangalan. Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Everybody say, praise the Lord. 666. So hindi po yan literal na itatak talaga sa noo mo yung tatlong size na yan. So ang 666 ay marami pong kahulugan yan. No? Yan po yung numero ni Satanas. O, tatlong size. So mayroon po tayong mababasa dito, minamahal, na panggobyerno ng Antikristo. Tatlo po yung hahawakan niya. No? Tatlo. Sabi dito, minamahal, ang Antikristo, an unparalleled time of great tribulation, will come upon the world. Satan will seek to dominate the earth through a man and system described as the Antichrist. The beast and his false prophet will establish a religion, politics, and economy. No. Establish a religious, political, and economic system to control the world. So, ang una-una dito, nabanggit, religious system. So, mag-establish ang Antichrist ng religious system, political system, and economic system. So, itong religious system, hindi ka pagbawalan kung anong reliyon mo. Basta, sumunod ka lang sa sistema. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nakuha niyo, minamahal? Mayroon pong sistema, mayroon po silang sistema. Katulad, halimbawa, example, bago lang, yung ating scheduled crusade sa Ilagan, approve yung venue sa Girl Scout of the Philippines. So sabi nung taga-GSP, mag-courtesy tayo, kailangan ipaalam natin. So pinaalam natin sa kapitan sa barangay na yon. So sabi ng kapitan, okay, walang problema. Basta masunod ang protocol. So anong protocol? Face mask, wala po tayong problema dyan. Social distancing, malawak po yung area. Kailang sabi niya, vaccine card. Ibig sabihin, wala kang vaccine card, di ka pwede makapasok. Kasi magpadala sila ng mga tauhan from City Hall, maggwardya sa gate. So, mangyari, sila ang papasok, tayo na sa labas. Everybody say, praise the Lord. Kasi may system eh. May system na susundin mo. So, mangyari, minamahal, sila yung magmaman sa gawain. Silang magkocontrol. So, ito na yun. So, anong reaction natin dito? Magagalit ba tayo? Malulungkot ba tayo? Hindi po. Lalo tayong natutuwa, ibig sabihin, totoo ang Bible. Amen. Kasi pag hindi nangyayari itong mga nakasulat sa Biblia, ibig sabihin, hindi natin pwedeng paniwalaan to. Amen? Pero kung talagang yung ating sariling pag-iisip, ayaw nating mangyari. Kasi mahirapan tayo. Ayaw nating mangyari, ayaw nating matupad. Kung maaari, walang hindi matupad yan, kung pwede lang. Pero sabi ng malapi noon, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Kung ano yung nakasulat, matutupad talaga yan. So kung mayroong ganon, may mga sistema na, so praise the Lord, totoo nga talaga ang Biblia. No? So magtataka sila, bakit itong mga Christian na to? Pinagbawalan na nga sila, natutuwa pa. Natutuwa tayo, hindi dahil pinahirapan tayo, kundi natutuwa tayo dahil natutupad ang nakasulat sa Bible. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Katulad nung estatwa sa United Nations, yung kamukha ng leon, tapos ang katawan parang leopardo,
Tapos mayroon siyang pakpak na parang agila. O sa United Nations, bago lang, nilagay. O, pinost yun. O, daming natatakot. Ano, bakit gayon? O, ba't ka matakot? Dapat ka nga magbunyi eh. Totoo pala ang Biblia. Eh, hindi yan coincidence. Talagang kung ano yung mga nangyayari ngayon sa kapaligiran, yan po ay predicted na sa Bible. Amen. Everybody say, praise the Lord. So anong gagawin natin? Lalong patibayin ang ating pananampalataya. Panghawakan po yung mamatay, mabuhay sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, nag-joke nga yung ating presidente, di ba? O yung mga unvaccinated. Anong mangyayari ngayon? Ako ang mamatay o papatayin ko na lang kayo? Di ba? Joke niya yun. Anong ibig sabihin, ako mamatay? Ako mamatay. Joke yun. Alam, magpapatayin niya yung mga unvaccinated. Papatayin ko na lang kaya kayo o ako ang mamatay. Ibig ba sabihin, mayroong puwersa na nasa likod na pag hindi mo makuha ito, delikado ang buhay mo. Di ba? Amen? Napaluhod ang lahat ng mga presidente. Lahat ng mga leader ng buong mundo napaluhod. Kahit ang United Kingdom, malakas yan. Pero ngayon, nag-announce naman yung Prime Minister nila doon. Maliban sa third, yung booster, mayroon na naman uli. Another vaccine naman. So, nagreklamo na yung mga tao. Nagreklamo na sila. Ano nangyari? Parang ano bang yung katawan natin parang gagawin na lang tong praktisanan? Sabagay na sa Bible yun, di ba? Pinagpapraktisan? Oo. Pinagpapraktisan. Nung unang panahon, hayop po ang pinagpapraktisan. Pero ngayon, sabi nila, sige, pag ayaw niyong magpabakuna, sa sunod niyan, mahal na yan. Totoo po yun. 100% totoo yun. Kasi pag sunod niyan, market na yan commercialized na yan dahil na-proven na nila na effective. As of now, under clinical trials, hindi pa nila alam kung effective. So lahat ng mga tuturukan, pipirma ka doon kung anong mangyari sa'yo, wala silang panlagutan dahil ang katawan mo ay isinubo mo, kumbaga voluntarily, nagpaturo ka, voluntarily, wala silang panlagutan doon. Pero kung mag-success, mahal na po yun. Baka 100,000 ang turok. Di ba? O mahal na. Or ibig sabihin, ngayon libre, sa sunod, pag commercialize na yan, mapatunayan na, effective, ito po yung naturukan namin. Out of, kasi may mga number yan kung sino yung naturukan, kung anong brand yung itinurok sa'yo. Out of 10 million, sabihin, 10 million sa Pilipinas, ang namatay, 1 million lang. So, ibig sabihin, buhay ang 90%. 90% buhay. 1 million lang yung namatay. O 99%. 1% lang yung namatay. Effective na to. Pwede aprobahan na to dahil pwede nang i-commercialize. So, sa sunod, may bayad na. Totoo yun, may bayad na talaga sa sunod. Pag ma-aprobahan na ng Food and Drug Administration na nakakagamot nga o kumbaga, pag mayroon ka noon, hindi ka matatablan. Pero as of now, hindi pa nila alam yon. So, tayo, alam natin na nung nandito tayo sa Jesus Miracle Crusade, totoo ang Diyos natin. Amen. So, huwag na tayong sumali doon sa clinical trials na yan. Napatunayan natin na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At hindi tayo nagkakalat ng virus. Kundi tayo pa ang nananalangin doon sa affected ng virus. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So, mayroon talagang religious system, political system, and
economic system. Hindi ba nyo napapansin yon? So sa religious, isa na yon sa ating, the best example is yung ating gawain na hindi pwede makapasok yung unvaccinated. Controlled na nila, unti-unti na lang kinokontrol. Political. Ano naman to political? Political system. Di ba napapansin nyo, yung ating 1,000 pesos, pinalitan na ng, eagle. Okay. Eagle. Agila. Sino ba yung nasa 1,000? Di ba bayani yun? No? Noong World War II. Okay. Bakit sinabi kong isang step na rin yan sa pagkontrol ng buong mundo? Kasi gusto nilang i-resign yung pagiging nationalistic ng mga tao. Kasi yung hadlang yun yung pagiging nationalistic ng tao. Hadlang ng one world government. Kasi, di ba ako, Pilipino ako, tatayo ako na hindi ako magpakontrol ng bansa ko, hindi ko magpakontrol. May mga bayani akong, kumbaga, iniidolo na sila ay lumalaban sa mga dayuhan, di ba? Oh. So, one way of eradicating yung tinatawag na nationalistic or patriotic na pag-iisip, alisin yung mga bayani. Palitan natin ng mga Aguila, so, isa yung paraan yun. Hindi lang sa Pilipinas yan, no? Sa buong mundo yan, minamahal. So requirements yan. Kasi para hindi mahirapan. Kasi ang nationalistic stand ng isang bansa, yun ang hadlang ng unification. No? So, isa pang paraan. Control yung politika. Kinokontrol. No? Meron ako nabasa kanina na kung maaari, ibalik sa two-party system. Wala na yung multi-party system, no? Kasi magulo. So, isa na yon. Itong sinasabing economic system. Ito po napapractice na po minamahal. No? Lahat ng mga produkto sa iba't ibang bansa, kailangan mayroon yang dadaan yan sa mga QR code. May mga code na yan. Hindi ka basta-bastang mag-export, hindi ka basta-bastang mag-import, may susundin ka. No? Pag hindi ka susunod, pwede kang i-block. No? Halimbawa, China, hindi siya susunod sa United Nations, pwede siyang hadlangan yung mga export product niya. So, babagsak yung ekonomiya. So, makontrol talaga yan. Papunta na talaga doon, minamahal. So, ito ay isang palatandaan lamang na malapit na talaga ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. At mayroon pang binalita sa mga mainstream media, kahit sa BBC na monitor ko, may coming na asteroids. Hindi lang isa. Na may posibilidad na tatama sa mundo. So, sabay-sabay, no? Sabay-sabayan. Religious, political, economic, tapos may mga sakuna, nandiyan yung pandemic, lahat na yan minamahal. Napaloob yan sa banal na kasulatan. Nakasulat na sa Biblia lahat yan. Naririnig na natin yan na pinipreach ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ito yung tinutukoy sa 24-21 ng Matthew na grabing kapigatian sa huling araw. Ating pong basahin. Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, ang kabanata 24, ang talata po ay 21. Sabi po rito, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian, at ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yung ating pong church anniversary sa Malig, hanggang ngayon wala pa silang venue. Akala ko, nakatulong yung pagtulong ng kapitan. Lumapit sa mayor. Disapprove ng mayor.
Wala na. No? Maraming mga venue doon. Mayroon pa ngang yung Malig Plains College. Malig Plains College, yung kanilang gymnasium. Kasya yung 1,000 tao. Mura lang, 3,000 ang bayad. Kailang aprobahan ng LGU. So wala. So unti-unti na talaga. Hanggang ngayon naghahanap. Mayroon namang hindi na kailangan ng approval ng LGU, yung mga resort, tatagain naman ng presyo, 30,000. Mayroon pa kaming napuntahan, 70,000. Ano yun? 70,000 daw kasi maganda yung lugar, may swimming pool. Hindi naman natin kailangan yung swimming pool. Amen. Babayaran mo yung venue, may entrance fee pa, 12,000 na yung venue na maliit lang, kalahati lang siguro dito sa chapel, 12,000 na, tapos bawat papasok, 80 pesos ang entrance fee. Sa 200 na papasok, times 8, 16,000. Plus 12, ilan na? 28,000. Walang requirements yun. Kaya lang, pera naman na aabutin natin. No? Maubusan tayo. So sabi ko, yung ating mga church anniversaries, mga crusades, focus lang tayo sa kung saan tayo. Para hindi maalarma. Amen. Kasi yung venue natin sa ating Ilagan, lumabas tayo ng Ilagan dahil, dahil stricto sa loob. Labas tayo. So mayroong nag-approve. Kailan kung lulusubin naman natin lahat yon, baka naman magreklamo din yung hotel. Kasi good for mga 100 person lang siguro yon. Malapit sa highway. Delikado din yung mga bata. Hindi natin makontrol. Biglang lalabas. Kaharap lang ng kampo ng militar. No, yung 5th Infantry Division. Harap lang mismo. So gawin na lang natin, focus lang tayo kung saan tayo. Alam mo dito sa Kawayan, yun ang paghandaan natin. Kawayan, paghandaan ng Ilagan yung sa kanila. Oh. Natutuwa tayo sa Ilagan Minimal dahil nung pumunta kami kahapon, nag-remit na sila kaagad ng 40,000 ba yan? 45? 40,500. So naibayad na natin yung 20,000 kasi yun ang bayad ng hotel. Fully paid na po yung ating venue. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So sa mga stations, talagang mayroon na po sila minamahal. So ganun na lang. Para hindi sila mataranta. Bakit mayroong daming dumating na mga sasakyan tapos puno ng mga tao. So focus na lang. Alam mo ba, yung Madela. Ang Madela, hindi din natin pwedeng damihan yon. Okay lang yung 100. Times 100, 10,000. Pero kung aabot tayo ng 200, nako, tiba-tiba naman yung may-ari ng resort nun. May 20,000 na siya. So, lahat talaga pag perang pag-usapan, kayang kontrolin. Walang mga requirements. Pero yung mga libreng lugar, wala na, hindi mo na magamit yun. Sabi ko nga, by next year, baka hindi na tayo makagamit sa Isabela Convention Center. Baka stricto din. So, we are praying na mabuksan po yung unawa ng ating mga kababayan. Dahil lahat na pangyayari ngayon, we are controlled by the Antichrist. Yung panggobyerno. No? So mas maganda, sa atin, mayroong tinatawag na separation of church and state. So ang church, pwedeng tumayo sa kanyang panggobyerno na hindi siya kailangang sumunod sa state dahil may separation. Paano yung ibang mga lugar? Paano yung ibang mga bansa? Taka nahihirapan, minamahal. So it is a blessing in disguise sa Pilipinas. Mayroon tayong separation ng church and state. At dito po, minamahal, itinayo ng mahal na Panginoon yung kanyang church for rapture. Amen. So, ang church for rapture ay church na hindi kayang galawin dahil protected by divine power. Sabi nga dito, minamahal. The beast and his false prophet will
will establish a religious and political and economic system to control the world. These satanic maneuvers will bring war, famine, and death. So, may gira pong mangyayari. Eventually, the beast will claim to be God. Itong Antikristo na to ay magpakilalang Diyos, and those who oppose this evil system and turn to God will be persecuted and martyred. So, pag magpakilala ng Antikristo na yan, at talagang nandiyan na yung persecution, maraming mga tao na magbalik loob sa Diyos. Amen. Kasi mga tao kasi ngayon, naniwala sila sa Diyos, kaya lang nakafocus sila sa material na bagay. Negosyo, trabaho, wala pa silang panahon sa mahal na Panginoon. Ngayon, pagdating ng kagipitan na, marirealize na nila yun. Lalo na yung mga dati ng naglingkod sa mahal na Panginoon. Or yung kanilang mga magulang, member ng Jesus Miracle Crusade, sila ay hindi sila sumama, kailang naririnig nila yon kasi nung bata pa sila, dinadala sila, naririnig nila yon. Kailang naging professional sila, nakapokus sila sa mga negosyo, nakapokus sila sa trabaho. Pagdating ng kagipitan na, maalaala nila, ito na yung tinuturo ng dinadaluhan ng aking mga magulang. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, pag sila ay magbalik loob sa Diyos, maranasan nila yung tinatawag na persecution. Sila ay pagtawanan, maraming mga persecution, at ang iba ay hahantong sa pagiging martir. Ano ang martir? Mamatay, no? Sa pananampalataya. O mamatay ba sa gutom? O iba't ibang klaseng kamatayan. Some will have divine protection. Dito tayo tatayo. Mayroon pong mga mananampalataya na hindi magagalaw-galaw dahil talagang totoo ang Diyos, buhay ang Diyos, nandiyan yung protection ng Diyos. Amen. Kasi pag mag-iisip sila ng masama sa atin, sila ang madadali. yun naman ang advantage, di ba? No? Mag-isip sila ng masama sa'yo, sila yung madadali. Katulad nung sa San Pablo. No? San Pablo. Pinagkaisahan yung gawain natin doon. Pinarid ng pulis. Kasi wala daw social distancing. Baka magkaroon daw ng hawaan. Okay? Lahat na dumalo doon, dinala sa quarantine. Tapos yung kagawad na siyang nagmaman, nagpositibo yung kagawad ng kanyang pamilya at yung porokla. So sa madad sabi, yung nandoon sa quarantine, pinauwi sila, negative lahat. Yung nagsumbong, sila ang positive. Ayan. Pwede mo bang biruin ang mahal na Panginoon pag magalit? Amen? Si beloved sister Annabella Memay na lang. Beloved sister Annabella Memay. Pinagalitan siya ng parents niya, pinagalitan siya ng mga auntie niya, nasa LGU, na may mga katungkulan. Talagang pinagalitan. Biglang nagkasakit, sinwab-test, sila ang positive. Fully vaccinated sila. Ang ating beloved sister Memay, ang kanyang buong pamilya, protected sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So alam nila yun eh. Alam nila ang stand ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade, handang mamatay, alang-alang sa Panginoon. Amen? Mahal na pastor, hindi nga nabali yung kanyang panampalataya. Nandoon na siya sa lungga ng mga Abu Sayyaf. Pwede siya nang maglaylo ang mahal na pastor. Pwede siya nang, kailangan mo nang kaibiganin itong mga Abu Sayyaf. Baka mamatay tayo. Hindi. Hinamon pa niya. Shoot me now. Shoot me now. Plastic yung baril mo. Uminit yung tainga ng Abu Sayyaf. Plastic. First time na lahat
na kanilang na-encounter, puro nagmamakaawa sila, paluhod-luhod sa kanila. Nagtaka sila, ang Jesus Miracle Crusade, lahat matapang, yung 13. Sabi lang, unahin natin itong pinaka-leader. Pag mamatay na itong pinaka-leader, magluluhod na itong mga follower niya ng 12, yung mga 12 prayer warriors. Oh. Tinutukan ng mga pastor. Shoot me now, sabi ng mga pastor. Plastic yan. Eh, hindi po ito plastic, Evangelist Almeida. Pinaputok, o hindi nga plastic. Tinutok sa katawan. Tak, tak, tak. Wala. Walang pumutok. Oh. Lalo nagalit. Nagmumura. Kuha yung kanyang 45. Pinaputok. Pak, pak, pak. O bumutok. Diretso sa katawan. Ilang kalabit. Walang pumutok na bala. O sila mismo nagsabi, distansya kayo, huwag kayong lumapit. May mga anting-anting itong mga taong to. At saka, hindi papasok dito yan kung walang alam sa martial arts yan. Bago natin mapatayan, dadali mo ng mga 10 yan. O lalong umatras sila. Mula noon, hindi na sila lumalapit. Eh dati talagang parang mga leon. Parang mga tigre. Pero nung nakita nilang himala na malapi noon, pinabayaan na tayo. Bahala kung magpuri ka, bahala kung magsisigaw ka. Lalo na yung nagkaroon ng bombing, sila na mismo nagmamakaawa, mga haleluya, manalangin na kayo, mauubos na tayo. Oh, tingnan mo. Eh, pwede naman silang manalangin. Pwede naman silang tumawag, Allahu Akbar, kung ano pang gagawin nila. Pero nakita nila, minamahal, iba talaga ang Jesus Miracle Crusade. Kahit binubomba, hinuhulugan ng bomba, hindi tumatama yung bomba. Oh. Mga kilabot na mismong mga terorista, kahit ang mga NPA, alam nila yan. No, hindi tayo ginagalaw. Kahit sino minimal, alam nila na hindi tayo nagbibiro, ang Diyos natin ay totoo at buhay. Amen. Kasi pag galawin tayo, ay patay sila. Ang Diyos ang gaganti, hindi tayo. Amen. No? Sabi ng marapin, vengeance is mine. Ang paghiganti ay sa akin. O di ba si Pablo? Di ba hinahabol niya yung mga Krisyano? Saulo pa siya noon. Eh, may liwanag galing sa langit. Natamaan siya. Nahulog siya sa kabayo. Nabulag. Anong chapter yun sa Book of Acts? Doon nabulag siya, hindi na siya makakita, may boses nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi niya, sino ka, Panginoon? Ako si Jesus. Sino yung nakipag-usap sa kanya? Ang Panginoong Jesus. Eh paano siya nakipag-usap? Nasa langit na siya. Umakyat na siya. Nung siya inabuhay na mamuli, umakyat siya sa langit. So patunay talaga minamahal na Diyos siya. Amen. Kahit nandun na siya sa langit, siya ay kasama pa rin ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Jesus Christ is the omnipotent, omnipresent, and omniscient God. Amen. So siya yung Diyos natin na tagapagligtas. Diyos na kahit saan nandoon. No? Di ba sa Matthew 18:20? Pakibasa ngayong Matthew 18:20. Dito sa Ebanghelyo, ayon kay Maria, ang kabanata 18, ang talata po ay 20, ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Amen. Saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, sabi ng mahal na Panginoon, ako ay nasa gitna nila. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Mabasa po natin yan dito, minamahal. Sa Acts chapter 9, verses 3, 4, 5, hanggang 6. Ating pong basahin. Huling mga talata.
Dito sa mga gawaang kabanatay 9, ang talatay 3 hanggang 6, ang sabi po rito. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco. Umpisa po kayo sa uno. Simulan po natin sa uno, mga minamahal. Sa gawa 9:1 hanggang 6, ang sabi po rito. Natapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad at nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagkadakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig sa kanyang nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikay pumasok sa bayan at salitain sa iyo ang dapat mong gawin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Talagang kulang talaga yung Bible, no? Kulang talaga, minumahal. Tinanggal dito sa verse 5 yung pinaka-importante. And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Hanggang doon lang. Kung Tagalog ang Bible mo, hanggang doon lang yon. Ako si Jesus na iyong inosig. Pero sa English version, mayroon pong karugtong doon. It is hard for thee to kick against the pricks. Mahirap sa'yo na sipain mo ang tinik. Mayroon ba yan sa Tagalog? Wala, di ba? Oh, sa English mayroon, pakibasa. Sa verse 6. Verse 5. Unahin muna yung Tagalog, tapos English. Dito sa Tagalog, sa gawa 9:5. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako sa Jesus na iyong pinag-uusig. Ayun, hanggang doon lang sa English. Acts chapter 9, verse 5. And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. O, tingnan mo, layo, no? Layo talaga yung translation. Yung pala powerless, walang kapangyarihan yung mga Kristiyano na hindi talaga naturuan ng tama. Amen. Imagine, ang ganda ng pangako dito. Napakahirap sa'yo na sipain mo ang tinik. Sino yung mga tinik na yon? Yung mga anak ng Diyos. Inuusig niya. Sinong nabulag? Siya. Siyang napahamak. At nung inuusig niya yung mga anak ng Diyos, sabi ng mga Pilipino, siya ang inuusig, hindi yung mga anak ng Diyos. Bakit mo ako inuusig? Everybody say, praise the Lord. Pag ikaw ay pinagsasabihan ng masama, kung ikaw ay pinipersecute, dahil sa panampalataya mo, hindi ikaw ang pinipersecute. Hindi ka dapat manghina. Hindi ka dapat manlupaypay. Hindi ka dapat ma-discourage. Ang inuusig nila ang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag pinagtatawanan ka, huwag kang ma-discourage. Huwag kang malupaypay. Ang pinagtatawanan nila, hindi ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? So, ang Diyos na ang gaganti sa kanila. No, hindi ka na kailangan magtampo, hindi ka na kailangan magalit, hindi ka na kailangan ma-discourage. Hindi na lang ako dadalo doon, inuusig ako. Hindi ikaw inuusig ang Diyos. Lalo kang magpakainit sa paglilingkod. Kung galit sa'yo si Satanas, ibig sabihin, lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos. Pag hindi galit sa iyo si Satanas, ibig sabihin, lumalakad ka pa rin sa kadiliman. Amen. No? Hindi siya galit eh.
Ibig sabihin, okay lang yan. Okay lang yan. No? Huwag ka lang tumayo sa panampalataya mo dahil maggalit ako sa iyo, sabihin ni Satanas sa iyo. Diba? Pero kung tatayo ka sa panampalataya, maraming gagamitin ni Satanas, magalit sa iyo. Galit sa iyo yung loved ones mo, magalit sa iyo yung mga hindi pa mga believers, kasama mo sa trabaho, no? Hindi ka naman galit sa kanila. Pero hindi ikaw ang pinapagalitan nila, hindi ikaw ang inuusig nila, ang Diyos na buhay na nasa langit, ang kalaban nila. Amen. Everybody say praise the Lord. O, di ba? Huling talata, pangako ng Malapinon kay Abraham, Genesis 12:3. Dagdagan na lang natin. 12:3 ng Genesis. Dito po sa aklat ng Genesis, ang kabanata ay 12. Ang talata po ay 3. Sabi po rito, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi dito, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. Susumpain ko ang magagalit sa iyo. Oh. Imagine, pag ang mga tao pala ay naniniwala sa atin, pagpapalain sila ng mahal na Panginoon. Pag sila naman ay galit sa atin, galit din sa kanila ang mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. So pag mayroon pong mga mag-uusig, sabi mo, huwag mo akong usigin. Kung hindi ka maniwala, huwag ka lang magsalita laban sa akin o sa aking panampalataya. Delikado ka. So warningan mo na. Everybody say praise the Lord. Kung mahal mo yung taong umuusig sa iyo, lalo kung loved ones mo, ay huwag kang magsalita ng ganyan. Delikado po kayo. Mag-pray lang kayo. Kung hindi pa nyo naunawaan ngayon, mag-pray kayo. Amen. Kasi mayroon naman talagang Krisyano talaga na hindi talaga luluhod, hindi talaga susuko. Luluhod lang tayo, susuko lang tayo sa Panginoon. Philippians 2:10, every knee shall bow in the name of Jesus Christ. Lahat tayo, kahit yung mga hindi maniwala, pagdating ng panahon, ma-realize nila, luluhod din yan sila. Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitan po natin ng ating Diyos na buhay minamahal. Hallelujah. So huwag po tayong malupaypay. Panghawakan po natin hindi panampalataya. Nandito tayo sa paglilingkod. Nasubok na. Subok na ang ating paglilingkod. Buhay ang ating Diyos minamahal. Hindi po tayo nagbababaka sakali. Hindi po hukos-pukos ang ating paglilingkod. Totoo. Kasi kung hindi totoo ang paglilingkod natin, ay matagal na akong patay. Kasama ang aking makasamang 12 prayer warriors sa kampo ng Abu Sayyaf. Matagal nang patay. Ang grupo ng Jesus Miracle Crusade, hindi talaga makakababang buhay kung hindi totoo ang Diyos natin. Pero pinatunayan sa buong mundo, sa 3 buwan na hawak ng mga kilabot ng mga Abu Sayyaf, ang mga anak ng Diyos. We were protected by the power of God. Kami ay pinutiktahan kapangyarihan ng mga Panginoon. Hallelujah. Lahat na nag-iisip laban sa malapastor, sila po'y napahamak lahat. Wala pong hindi napahamak. Yung iba, kasama na natin naglilingkod sa Malapino, nagsisi sila. Kasi dumating sa kanila yung palo, dumating sa kanila yung galit ng Malapino. At sila ay nagsisi at naging kasama natin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin yung mahal na Panginoon.
kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw at magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo at maghihina. Hallelujah. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw at magsasawa. Huwag kang mapapagod. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Nasa ating kalagitnaan ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibabangon ka niyang muli kung ika'y nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsalala. Huwag kang mapapago, lalayo, maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw at magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo at maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw at magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo. Hallelujah. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin yung mahal na Panginoon. Minamahal. Napakapalad po natin. Napakapalad po natin. Dahil sa bansang Pilipinas, itinayo ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon Hesus sa pamagitan ng kanyang totoong pastor, totoong propeta. Grabe ang mahal na Panginoon, magmahal, minamahal. Pinarating sa bansang Pilipinas ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Nagpadala siya, minamahal, ng angkan na galing sa Israel. At ipinanganak ang ating mahal na pastor. So ang ating mahal na pastor ay hindi po siya pure na dugong Pilipino, may dugong Hodyo po siya, minamahal, sa mother side. Mother side ng mahal na pastor ay angkang Hodyo. So yung mga nagtatanong, mayroon bang Hodyo na hindi, mayroon bang propeta na hindi Hodyo? Mayroon bang propeta na hintil? Hindi po, pure hintil ang mahal na pastor. Siya po ay dugong Hodyo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal.
So talagang pinagpala tayo. Sabi nga ng mga Abu Sayyaf, ngayon lang kami nakita ng kasing tapang ng inyong pastor. Hindi pangkaraniwan ang tapang niya. Para siyang hindi Pilipino. Kasi ang mga Pilipino hindi naman ganun ang ugali. Amen. Ang tapang talaga ng mga pastor, dugong Hudyo talagang tapang niya. Kasi mga Hudyo talagang napakatapang yan, minamahal. So napakapalad natin na ang bansang Pilipinas ay pinili na Malapino sa huling araw at ito po ang kanyang ginagamit ngayon para i-spread out ang totoong ebanghelyo na kasama ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sabi ko nga minamahal, dalawa na lang ang logo na makikita sa huling araw. Jesus Miracle Crusade International Ministry at ang logo ng World Health Organization. So, nasa tao na yun kung saan siya magtitiwala. Sa siyensya o sa Diyos. Amen. So, ang naglaban ngayon, science eh. Science at saka God. Kasi ang science, hindi naniwala sa Diyos yan. So, ang Diyos, God, created man, ang science, wala pong creation na nangyari. So, tamang-tama ang logo natin. Ito po'y ministeryo, hindi relihiyon. Jesus Miracle Crusade International Ministry, ministeryo ng ating Panginoong Diyos para magligtas ng mga kaluluwa sa huling araw. Amen. Everybody say, praise the Lord. Para po sa ating mga baguhan, now is the day of salvation. Now is the accepted time. So yung panggigipit, yung lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi po tayo nanghina dyan. Lalo tayong lumalakas. Ang ibig sabihin lang po dyan, 100% totoo ang Bible. Amen. Kasi dati hindi pinapaniwalaan yung 666 na yan eh. Hindi daw mangyayari yun. Wala daw mangyayari na ganun. Pero ngayon, nagbabasa ng mga tao. Parang totoo nga talaga ang Bible. No? Yung mga salot na nakasulat dito na mangyayari sa ulang araw, unti-unti nang naramdaman ng tao. So before it's too late, now is the day of salvation. Now is the accepted time. May 4 na reglamentong kaligtasan. Una-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, pagsisisi, pagtalikod sa masamang gawa, at magbalik loob sa Diyos. Pangatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para mapatawad at mahugasan sa lahat ng makasalanan. At tatanggapin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pang-apat, Diyos nang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sa lahat ng mga baguhan, lalo na sa mga viewers, sumunod kayo sa panalangin ito. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kinapakinggan. Salamat Diyos. Hallelujah. Sa iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Ako po itaos puso nagsisisi. Tinatanggap kita na kayong personal tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari na kayong buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sekretaryo. Iligtas mo ako. 10 aking mama sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na tumanggap sa iyo, Malapino. Bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sila, O Diyos, sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sekretaryo. Iligtas mo sila sa pimamba sa buhay. Jesus, I pray. Amen and amen. Palakpakan po natin itong Malapino. Meanwhile, tayo po yung manalangin sa inyo po mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa, mahal na Pinoon, kami po humingi ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaya ayas, wala pang patawar mo pati sa mahal na Pinoon. Sa oras to, Diyos, hallelujah, sa Panginoon, dalangin yung hinirang propeta, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Will Di Salmeda, 10 kanya minamahal naman ng mahal na Pinoon, hallelujah. Sama-sama naming sinasaway ng mga gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang, hallelujah, demonyo ng pag-ilinlangan, demonyo ng karamdaman, COVID-19, cancer, leukemia, diabetes, hallelujah, heart disease, cast out, vices, problems, and belief and doubts, poverty, cast out, sickness be healed in the name of Jesus, in Jesus' name,
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay tumayo bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po'y dumako na po minamahal sa ating po mga